Hello guys! For today's video, tuturuan ko kayo on how to draw regular polygons. Okay, simulan na natin. So, draw polygons with sides based on measurements of sides and angles. Okay, first example, draw a regular pentagon with each side measuring 4 cm. Okay, sabi, draw daw tayo ng regular pentagon. So una, ano ba pag sinabi nating regular pentagon? So by definition, ang regular pentagon is all sides daw are equal. So ayun, basta pag sinabi nating regular, kasi ang definition natin ng regular polygon, generalize na natin, lahat ng polygon basta regular, all sides are equal and all angles are equal. So ibig sabihin, yung regular pentagon natin, lahat ng side niya equal, which is ang sinasabi sa first example natin is 4 cm. Okay, ngayon, paano ba natin i-drawing yung pentagon? Okay? Ngayon, by definition, ang pentagon is a 5-sided polygon. Bakit? Okay, ito ang palatandaan natin dyan. Penta. When we say penta, 5. So, pentagon is a 5-sided polygon. Okay, palatandaan dito, sinabi ko na rin sa earlier videos natin, or video rather, na ang itsura ng pentagon ay para lang bahay. Okay? Hindi siya mukhang totally na bahay, pero para siyang bahay. Okay, paano ba yon pag dinrawing natin? Okay, drawing natin siya. Ayan, so 'di ba? Medyo mukha siyang bahay. So, yun lang yung palatandaan ko. Para masabi nating pentagon siya. Mukha siyang bahay. And, pag binilang natin yung side niyan, so, we have 1, 2, 3, 4, 5. 5-sided siya. So, pentagon siya. Okay? So, ngayon, hindi ko natatanggalin yung markings na nilagay ko dahil regular pentagon siya, which means na all sides are equal. And sabi sa condition natin, each side measuring 4 cm. So, lalagay na lang tayo ng 4 cm. So, lagay tayo sa isang side, 4 cm. Okay. Ngayon, nasatisfy na natin yung first condition natin. Okay? Maliwanag ba yun? Okay. Next, draw a regular hexagon with each side measuring 4 cm. So, same tayo nung sa first condition natin, no? Each side daw ay 4 cm, pero this time, regular hexagon. So, again, sabi regular, which means all sides are equal, pero hexagon. Ngayon, paano ba natin i-drawing yung hexagon? Okay, ang palatandaan natin dyan is hexa. Ano ba pag sinabi nating hexa? Pag sinabi nating hexa, it is a 6-sided polygon. So, 6-side. So, ang palatandaan ko naman dyan, pag 6-side, is piatos. Kung ano yung itsura ng piatos, yun na yung itsura ng hexagon natin. So, ano ba itsura ng piatos? So, okay, drawing natin. Ayan, ganyan yung itsura ng piatos. So, assume na lang natin na equal side siya, no? Dahil hindi naman ako gumagamit ng ruler para masabi nating accurate yung drawing ko. Pinapakita ko lang kung paano natin siya i-drawing. Kung paano tayo magdodraw ng mga regular polygons. Okay? So, assuming na all sides are equal dahil regular hexagon siya, so, maglalagay ulit tayo ng mark and also, mabibilang din natin yung side. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 side siya, which means na ang ating figure na nabuo is hexagon talaga. And regular siya dahil all sides are equal. Ngayon, to satisfy the last condition, which is each side measuring 4 cm,
Okay, lalagay lang tayo sa isang side ng 4 cm. So, dito na lang natin siya lagay sa baba. 4 cm. So, ayan. Tapos na tayong i-draw yung regular hexagon na each side is measuring 4 cm. Okay, maliwanag ba yun? Okay, dumako naman tayo sa ating third example. For our third condition, draw a regular octagon with each side measuring 5 cm. So, the same lang tayo, regular, which means all sides are equal. Ngayon, magdodrawing lang tayo ng octagon. Pero, paano ba natin idodrawing yun? Kumbaga, ilang side ba yun? Hindi naman natin alam kung ilang side yung octagon, di ba? So, palatandaan dyan, octa means 8. So, ibig sabihin daw ng octa is 8-sided. So, ang octagon natin, 8-sided. Ngayon, magdodrawing lang tayo ng polygon na 8-sided. So, okay, paano ba natin i-drawing yun? So, madali lang, ganito lang. So, ayan. So, assume na lang din natin na all sides are equal, no? Kasi hindi rin naman ako gumamit uli ng ruler para masabi nating pantay-pantay talaga siya. Pero let's just assume, okay? Pero pag nasa room na kayo, make sure na pag pinagawa kayo ng ganito, pag pinadraw kayo ng regular polygon, any polygon, no? Is gagamit kayo ng ruler para accurate yung drawing nyo. Hindi pwedeng tulad ko na linya-linya lang, okay? Ulitin ko, pinapaliwanag ko lang kung paano tayo magdodraw ng polygon given yung side and ano yung length ng kada side. Okay? Okay, balik tayo sa ating third example. So, bilangin natin kung talagang octagon, kung talagang 8-sided yung drawing natin. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, ayan, 8-sided, okay? So, octagon siya. Ngayon, ang final condition naman natin is each side measuring 5 cm. So, ngayon, yung mga markings na nilagay ko, hindi ko na uli siya tatanggalin dahil yan yung magi-indicate na lahat ng side ay equal to one another, which is 5 cm. So, ngayon, maglalagay lang tayo sa isang side niya ng 5 cm. 5 cm. So, ayan, tapos na tayo sa regular octagon, each side measuring 5 cm. Okay? For our final condition or final example, draw a regular decagon with each side measuring 5 cm. So, paano natin i-drawing yung decagon? So, unahin natin yung deca. So, by deca, it means 10. Okay? Ang deca, ibig sabihin yan, 10. So, by that, ang decagon ay 10-sided polygon. So, ngayon, drawing natin yung decagon, no? Drawing tayo ng 10-sided na polygon. So, yun, as you can see, medyo challenging na yung pag-drawing ng 10-sided. Yan, medyo struggle na yung pag-drawing niya dahil masyado ng maraming side. So, ayan. Decagon. Check natin kung decagon nga talaga yung na-drawing natin, no? So, bilangin natin yung side niya. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, 10 side decagon. So, again, assume na lang natin na all sides are equal dahil, again, hindi naman ako gumamit ng ruler para ma-measure ko na talagang 5 cm yun or talagang lahat ng line ay equal to one another. Pero let's just assume dahil yung drawing ko naman is just an estimate and para lang maturuan kayo kung paano magdo-drawing ng regular decagon. Okay, so by that, no, let's satisfy rather our final condition na each side measures 5 cm. So, sulat lang ulit tayo sa one side ng 5 cm. So, dito ko na lang siya ilalagay sa side. Yan. 5 cm. So, ngayon tapos na natin i-satisfy yung ating fourth condition or ating fourth example. So, that's it for our video for today on how to draw regular polygons. I hope may natutunan kayo sa ating tinuro and sana magamit nyo siya sa inyong mga class or sa inyong mga math classes. Okay, kung meron kayong katanungan, kindly comment it down sa ating chat box sa ibaba. And sasagutin natin siya sa mga susunod na araw upang mas malinawan kayo sa hindi nyo naiintindihan. So yun lamang, maraming salamat sa panonood.